mode of instruction Tagalog. So, hayaan sila na Cebuano, English. Pero magaling mag-English sa mga taga-Visayas. Wala silang accent. Tapos, yan, hahaluan na lang ng Tagalog. Dito naman sa Metro Manila, ganun din Tagalog, hahaluan ng ibang dialect. Parang ako gusto ko matuto ng iba't ibang dialect. Ang sarap pa. At lalo ng dilang Pilipino, malambot yan, ha? Unlike sa mga dayuhan, matitigas ang dila nila, di ba? Pag tayo ng English, kita mo yung mga call center, hindi mo isipin na hindi mo isipin na galing Pilipinas pag nagkaroon ng diction sila. Kaya Frances yan o King's language, no? Kaya yung mga malalaking companies gustong Dito talaga. outsource. Because we have no accent. Yeah, wala tayong accent. We have a twang. Total, pag elective, meron tayong mga French, mga Spanish, o di yung sariling atin. Actually, yung Kastila nga, parang Chabacano na rin yun. Okay, samantala, inilunsad na ang pinakabagong state-of-the-art command center sa lungsod ng Pasig kahapon. Dito ang Pasig C3 o Command, Communications and Control Center kung saan tampok ang ilang features na una raw sa Pilipinas. Sa command center na ito, kaya ng batayan ang traffic, peace and order, at pati na rin pagbaha sa buong lungsod. Meron itong mahigit 100 at 6 na pong CCTV cameras na nakatutok sa critical areas. Maaari rin daw sitahin agad ang mga pasaway na lalabag sa batas sa pamagitan ng wireless PA system at mga speaker na nakakarating sa iba't ibang bahagi ng lungsod. May sarili na rin daw instrumentation ng gusali para mabantayan ang lagay ng panahon, pati na ang lakas ng paglindol. At para mabilis na maabiso ng mga mamamayan, meron na silang text blast software na siya magpapadala ng mensahe sa mga nasasakupan. Mamaya po, makasama natin doon si Laban Yober. Papakita niya sa atin yung iba pang features ng high-tech command center na yan sa Pasig City. Congratulations sa amin, Laban Luzon, ganyan. Oo. At alam mo sa mga Pasigenyo kung saan pupunta yung kanilang binabayan. Sa Davao napunta ako, yung kanilang parang Rescue 911 doon. Sa Davao City. Ang galing, nung spend ang bilis. Alam mo bakit? Nakalista sa computer yung parang numero ng mga poste. May malaking numero, kaya pag kung saan ang sunog, ite-text nila yung numero ng poste, alam na agad doon sa command center, nasan yung sunog, kaya mabilis ang responde. Sa bagay, maganda yun, no? Kasi nagbibigay ka ng direksyon papunta sa inyo. Lahat naman tayo may poste. Ayan, live po yan nakuha sa Pasig City. Nagmamando na yung ating mga magigiting na mga dyan, traffic enforcer ng Pasig City. Tsaka mas masarap pumasok sa trabaho kung ganyan ang opisina. Kaya yung mga salisigang, snatcher, riding tandem, paritouch na kayo dahil nakakamera na kayo. Pero gusto ko na malaman yung wireless PA system. Ano ba yun? Pagka ikaw lumagpas, hoy, lagpas ka na. Para Oy, ba't ka nagtatapon? nandun yung control sa pinaka-command center. Pag nakita tumatawid ka, pare, Panginoon. God is not you. Mamaya, tignan natin. Abangan natin. Galing, congrats. At balitang abroad naman tayo sa China. Kakaibang trip po sa musika at pagkain ang gusto ng magkapatid na ito mula sa lungsod ng Beijing. Paano kasi ang mga gulay ginagawa po nilang musical instrument? Bata pa lang ang magkapatid na Nan, tinuruan na silang tumugtog ng mga instrumento sa kanilang tahanan na napalilibutan ng iba't ibang gulay. Kaya naman umusbong sa kanilang ideya na pagsamahin ang paggamit sa dalawa. Bagamat di naman nila kakainin ang mga gulay, importante raw na fresh ang mga gagamitin nila. Kapag daw kasi matubig pa ang gulay, tamang-tama lang daw ang tono nito at tumataas naman kapag dry na. Kailangan din daw na medyo matigas ang gulay upang magamit pa ito bilang instrumento. Ilang talent shows na rin po ang sinalihan ng magkapatid at sa bawat pagtatanghal naman nila ay binabayaran sila ng katumbas ng mahigit 300,000 piso. Wow! 300,000 So, gumagamit sila pesos. ng patatas. Dinotono nila yun. Ang galing. Actually, pinag-aaralan nila ngayon dyan, doon daw magkapatid yung kantang Bahay Kubo. Well, Ang galing. Anong yan? Anong gulay yan? Kamote yan. Di ba? Kamote, gabi. o patatas. Hindi. Na Ano yan? mahaba. Kamote yan. Parang ugat eh. Parang patatas na mahaba. Samantala, isa po namang nakabibilib na imbensyon din ang nagawa sa bansang Bulgaria na posible raw solusyon sa problema ng basura at kumukonting supply ng gas sa mundo. Ang incinerator daw na ito kayang tumunaw ng iba't ibang basura na siyang magiging household gas. Safe din daw sa environment ang incinerator dahil gumagamit ito ng prosesong tinatawag na pyrolysis, kung saan natutunaw ang mga bagay na di kailangan ng oxygen at walang idudulot na polusyon sa kapaligiran.
Nagsumiti na po ng patent documents ang mga inventor nito at umaasa silang mailalabas na sa publiko ang naturang incinerator sa mga susunod na linggo. Galing. Padala nyo yan dito. Oo, kung talaga nag-work yan, padala nyo yan dito. Kailangan I-amend natin yung yan. batas kasi sa Pilipinas bawal ang incinerator. Talaga. Is it bad for the environment, Yes. yung incinerator? Oo. Pero yung gas Pero din. ito hindi daw. I-emit Pero nito. yung mga existing na incinerator, nakakasira talaga ng paligid. Yes. O kung na-proven na ano na yan, okay. Kasi Pwede rin kalat dito, sa buong kasi ang taas mundo. ng gas. Correct. Samantala, narito naman ang maagang showbiz balita ni Luandy. Luan? Thanks, Lynn. Good morning, mga kapuso. Time for my early chika para sa inyo. Bukas na po ipalalabas sa mga sinehan ang pinakabagong pelikula ni Rian Ramos na My Contrabida Girl. At kasabay ng pagbabalik niya sa showbiz at sa big screen, nagbabalik na rin daw sa kanyang normal na buhay si Rian. Matapos kasi ang 3 buwan niyang bakasyon, marami raw ang nakatulong sa kanya para makaahon sa itinuturing niyang krisis sa kanyang buhay. At ang pinakamahalaga raw sa lahat ay marami raw siyang natutunan sa kanyang mga pinagdaanan. Madami akong natutunan. At saka siguro God wants me to be in the right place with the right people. Siguro ganun. So, pagka hindi tama, nilalayo niya ako. Baka ganun. Okay, mga kaigan, kasabay na inyo masarap na almusal, isang masarap na umagang puno ng mga balita at morning gimmick. Ang maasahan nyo, kaya dito na kayo sa Unang Hirit!